Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw na Biyernes, July 18, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headline. Headlines. Mga kaukulang ahensya pinaalerto na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng bagyong Krising. Pagbaha at landslide na itala sa ilang lugar sa Cebu dahil sa habagat at bagyong Krising. Viral police report hinggil sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco, kumpirmadong dinoktor ayon sa Malacanang. Senator Ronald Bato de la Rosa naniniwalang diversionary tactic lamang ng palasyo ang pagpapalutang muli sa isyu ng ICC. 2 sako ng mga butong nakuha sa Taal Lake, kumpirmadong sa tao ayon sa DOJ. Mayorya naman sa mga Pinoy hindi masaya sa pagtugon ng Marcos administration sa usapin ng inflation at sweldo. Batay po yan sa survey ng Pulse Asia. Sa ating pong Metro News, mga balikbayan box na naglalaman ng mahigit 700 million pesos na halaga ng shabu nasabat ng Bureau of Customs. Sa ating Science and Technology News, distant cyclones nagdadala ng mas maraming ulan at mas malaking panganib sa Pilipinas ayon sa mga scientists. Sa ating namang lifestyle news, sa Pitoy Moreno gown na isinuot ni Princess Margaret nakadisplay ngayon sa Kensington Palace. Sa ating music trivia, ngayong petsa, nagsimula ang pagiging #1 sa UK singles chart ng awiting Bridge Over Troubled Water ng folk rock duo na Simon and Garfunkel. Sa atin namang balitang kakaiba, isang banda na sumikat sa isang music streaming app natuklasang hindi pala totoong mga tao. 6:42 na po na umaga, kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antivo. At sa detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Inalerto na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kaukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay sa bagyong Krising. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nagbabana ng direktiba si Pangulong Marcos, partikular sa NDRMC na patuloy na magsagawa ng pre-disaster risk assessment. Sa ngayon ay nakataas na ang red alert status sa National Disaster Risk Reduction and Management Operations Center dahil sa banta ng bagyong Krising. Sinabi rin ni Castro na nakaalerto na rin ang DALG at DSWD. Samantala, mas pinaigting ng Office of Civil Defense sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno. Ayon kay OCD Officer in Charge, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, pangunahing banta ng bagyong Krising ang matinding pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mga mababa at bulubunduking lugar. Kaugnay nito, sinabi ni Alejandro na kailangang maging alerto ang mga otoridad lalo na sa mga lugar na binabaha at prone sa landslide. Tiniyak naman ng OCD na may sapat na hakbang at kahandaan ng pamahalaan para mabilis na tumugon sa anumang sitwasyon. 774 Balita Ngayon. Nalubog sa baha ang ilang lugar sa Region 7 o Central Visayas dahil sa masamang panahong dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Krising. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 21 barangay sa Cebu City at Mandawi City ang binaha. 17 road sections at isang tulay din sa Cebu City ang hindi madaanan ng mga motorista. Atong landslide naman ang naitala sa Barangay Lagtang, Talisay, Barangay Apa, Cebu City at Poblasyon Pardo sa Cebu City. Kasunod dito, pinayuhan ng mga otoridad ang publiko na maging alerto at makipag-ugnayan sa kanilang barangay at disaster units para sa kanilang kaligtasan.
Samantala, Operation Listo Manual activated na sa mga rehiyong apektado ng sama ng panahon. Angel Garcia sa report. Pinairal na ngayon ang mga paghahandang nakasaad sa Minimum Preparedness Checklist at Operation Listo Manual. Ayon kay Junie Castillo, Office of Civil Defense spokesperson, dito nakalista ang mga dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng sakuna upang mabigyan ng komprehensibo at nararapat na aksyon mula sa lokal na pamahalaan. Inaatasan din ng mga local disaster risk reduction and management offices na magpatupad ng mga hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga komunidad mula sa panganib. Sinabi pa ni Castillo na mahigpit na pinapatupad ang coordinated at multisectoral na paghahanda upang maagapan ang epekto ng bagyo. Hinihingi rin ang agarang pagsusumite ng mga situational reports mula sa lahat ng DRRM Council ng bawat rehiyon para agad na makapagpadala ng agarang tulong ang mga kinaukulang ahensya. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Pinatunayan ng Malacanang na dinoktor ang kumalat na police report hinggil sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco na nag-uugnay kay First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakakuha ng kopya ang Philippine Consulate sa Los Angeles ng police report at malayo ito sa inilabas na kopya ni dating Press Secretary Rigoberto Tiglao sa social media. Sa press briefing sa Malacanang, binasa ni Castro ang bahagi ng report ng konsulado at sinabi nitong hindi nabanggit ang katagang overdose, cocaine at summon to BHPD. Sinabi ni Castro na batay sa Beverly Hills Police, ang pinost ni Tiglao ay kumpirmadong may alterations at may mga salitang ginamit sa police report na hindi tumutugma sa standard language at protocol ng kanilang departamento. With reference to Mr. Tiglao's post on the screenshot of a purported report surrounding the circumstances of the death of Mr. Paulo Tantoco in Los Angeles, the Philippine Consulate in Los Angeles had verified with the Beverly Hills Police Department on the veracity of the alleged report and found that the police report posted by Mr. Tiglao was altered. The altered letter contained terms that were not in line with the Beverly Hills Police standard language and protocol. Payag ni Palace Press Officer Claire Castro. Samantala, pagsasabatas ng Blue Economy Act para sa yamang dagat ng Pilipinas, suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Chanel Salazar sa detalye. Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang Blue Economy Act na layong protektahan ang yaman dagat ng bansa habang pinapalakas ang kabuhayan ng mga mangingisda at pinatitibay ang katatagan ng mga komunidad sa harap ng climate change. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi ahadlangan ng Pangulo ang mga hakbang para sa ikabubuti ng kalikasan at ng mga mangingisda. Sa lahat po ng ikagaganda ng ating environment, sa ating aangat po ng taong bayan, mga mangingisda po, hindi po ito tututulan ng Pangulo. Matatandang muling inihain ni na Senators Loren Legarda at Risa Ontiveros ang panukalang batas na layong isulong ang isang pambansang balangkas para sa Blue Economy na isang modelo ng kaunlarang nakabatay sa responsableng paggamit ng yamang dagat para sa pangmatagalang benepisyo nito sa bansa. Noong August 2024, inaprubahan na ng Senado sa ikatlo at pinal na pagbasa ang Senate Bill No. 2450 na magtatatag sana ng Blue Economy Framework pero hindi naratipikahan ang pinagsamang bersyon ng Senado at Kamara sa 19th Congress. Ayon sa Presidential Communications Office, tinuturing ng mga mambabatas ang Blue Economy Act bilang isang landmark legislation na magbibigay ng malinaw na direksyon sa paggamit ng yamang dagat at para higit pang pagtibayin ang Philippine maritime rights. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Oras ngayong maulang morning, Darlene. Ang hirap pa naman pagka ganitong Correct. may bagyo. Ang hirap maligo. 6:49 na po. Magpainit na kayo ng mga takuri. Naniniwala si Senator Ronald Bato de la Rosa na inililis lamang ngayon ng Malacanang ang mga isyong ipinupukol sa kanila.
Kaya muling pinalulutang ang nakaambang pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court o ICC bunsod ng war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay De La Rosa, ang naging pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na tulad kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay arestuin rin siya kapag nag-issue na ng warrant of arrest ng ICC ay pagtatakip sa kasalukuyang issue na kinakaharap ng First Family. Giit ni De La Rosa, luma at rehearsed na ang issue ng ICC at wala pa naman siyang nababalitaang may warrant na laban sa kanya. Anya, ganito naman ang palaging ginagawa ng Malacanang na kapag may mainit na isyong pinupukol sa administrasyon ay gumagawa sila ng issue kahit na luma na ito para lamang ma-divert ang attention ng publiko. Pag may mga mainit na issues na pinupukol sa Malacanang, ngayon pinag-usapan na naman tungkol yung nangyari kay First Lady. Ngayon, nagawa na naman sila ng issue about ICC and the Senator para to divert the issue. Kaya yaman ang mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang. Nagawa ang panibagong issue, kahit na old issue na rehashed issue, ay nila yung recycle nila para lang to divert the people's attention. Bahagi po ng boses or ng pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa iba pang balita, obligasyon ng Pilipinas sa Rome Statute nananatili kahit kumalas na tayo sa ICC. Narito naman ang report ni Grace Mariano. Iginiit ni Akbayan Party List Representative Jose Manuel Shell Jokno ang pananatili ng obligasyon ng Pilipinas sa ilalim ng Rome Statute kahit kumalas na tayo sa International Criminal Court o ICC noong 2019. Sinabi ito ni Jokno kasunod ng resolusyon na inihain ni Senator Amy Marcos na layuning ipagbawal ang pagsuko sa sinumang Pilipino sa anumang international court tulad ng ICC nang walang waranta mula sa lokal na hukuman. Para kay Jokno, nilalabag ng resolusyon ni Senator Marcos ang patuloy na obligasyon ng Pilipinas sa ilalim ng Rome Statute, lalo na ang may kaugnayan sa mga krimeng ginawa habang miyembro pa tayo ng ICC. Kahit na tayo ay kumalas na sa International Criminal Court, meron pa rin tayong mga obligasyon sa court sa ilalim ng Rome Statute for those crimes that are committed or covered by the jurisdiction of the ICC noon tayo ay membro. And included doon yung ating obligasyon na sumunod, we have a duty to respect and to follow the procedures of the ICC. Any law that we will pass or that will be in violation of the Rome Statute, for me, would not be consistent with our obligations under the ICC. Dagdag pa ni Jokno, pumasok ang ICC sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil marahil nakita nito na imposible ang isang patas at makatarungang paglilitis dito sa ilalim ng kasalukuyang justice system ng Pilipinas lalo't nananatili ang impluwensya nito. Ako si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Kinumpirma naman ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na 2 pang sako na may lamang buto ng tao ang nakuha ng Philippine Coast Guard o PCG mula sa Taal Lake kahapon. Ayon kay Remulla, 2 sa 4 na sakong nahukay ng PCG ay pawang mga buhangin ang laman, habang 2 naman ang may lamang positibong mga buto ng tao. Sinabi ni Remulla na ribs o tadyang ng tao ang mga butong nakuha sa loob ng mga sako. Ang mga na-recover na buto ay sasailalim sa forensic examination. Inihiyag ni Remulla na ang pagkakadiskubre sa mga buto ng tao ay positibong indikasyon na alam ng whistleblower na si Julie Patidongan ang kanyang mga sinasabi. Samantala, Senate President Chis Escudero posibleng kuha na ang supermajority sa 20th Congress. Detalye po ihatid ni Conde Bata. Conde. Malaki ang tsansang nakuha na nga ni Senate President Chis Escudero ang boto ng supermajority sa Senado para mapanatili siya sa pwesto sa pagbubukas ng 20th Congress. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, sa kanyang tansya ay nasa 17 hanggang 18 na ang mga senador na lumagda sa resolusyon ng pagsuporta para kay Escudero. Sinabi ni Ejercito na may mga nakausap siyang ilan pang senador at kung noong una hindi sigurado, ngayon ay mukhang si SP Cheese na rin ang kanilang susuportahan.
Sa tingin pa ng mambabatas, kaya rin nadagdagan ang bilang para kay Escudero ay dahil batid na rin ng lahat na may numero ito. Naniniwala pa si Ejercito na malaking advantage kung si Escudero ang Senate President, na isang mahusay na abogado at malaking tulong ito para sa mas organisadong court proceedings para sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy natin balitaan, mayorya sa mga Pinoy ang hindi masaya sa paraan ng pagtugon ng Administrasyong Marcos sa problema sa inflation at sweldo ng mga manggagawa. Sa resulta ng survey ng Pulse Asia, lumabas na 66% ng mga Pilipino ang hindi sang-ayon sa paraan ng pagtugon ng pamahalaan sa usapin ng inflation na pangunahing alalahanin ng mga Pinoy. 48% naman ang dismayado sa aksyon ng pamahalaan sa usapin ng sahod ng mga manggagawa na ikalawang pinakamalaking concern sa bansa. Sa kabilang banda, nakakuha naman ng mataas na approval mula sa mga Pilipino ang Marcos administration sa 3 sa 14 na policy areas. Kabilang dito ang pagtugon sa pangangailangan ng calamity hit areas na nakakuha ng 63%, pagprotekta sa mga Filipino worker na may 62%, at pagtulong sa mga magsasaka na may 53%. Sa iba pang field report, paulit-ulit na paglusot ng mga organisadong smuggler. Sinisi sa Bureau of Customs, mga kasabwat dapat panagutin. Alamin natin ang detalye sa report ni Gina Mape. Gina. Patuloy ang pamamayagpag ng mga bid-dummy smuggler sa gitna ng kautusan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na supoy ng Bureau of Customs at ng Department of Agriculture ang mga nagpapalusot ng mga produktong agrikultura. Kinukundina ng kilusang magbubukid ng Pilipinas o KMP ang Bureau of Customs at DA dahil sa kabiguang masugpo ang agricultural smuggling na pumipilay sa lokal na produksyon at pumipinsala sa kabuhayan ng mga magsasaka at mga mangingisda. Ayon sa KMP, patunay sa kawalang silbi ng Bureau of Customs at DA ang pananabotahe sa lokal na produksyon gaya ng pagkakasamsam sa 34.2 million pesos na halaga ng sibuyas sa Maynila, ang 138 million pesos na smuggled rice, carrots at isda sa Cebu at Subic at iba pa. Gate ng KMP, bagaman itinuring ng Pangulong Marcos Jr. na national security threat, ang agricultural smuggling ang patuloy na pagdagsa at pagpasok ng mga kontrabandong agrikultural ay patunay na nananatiling protektado ang mga organisadong sindikato ng smuggler sa Bureau of Customs at DA. Binanggit pa ng KMP na baliwala lamang ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na inaasahan nila na susupil sa smugglers at magbibigay ng proteksyon sa local producers. Binanggit din ng KMP na tukoy ng Bureau of Customs sa mga importer consignees sa mga smuggled goods, ngunit ang mga may-ari ay pawang untouchable at hindi kayang hulihin. Ayon kay KMP Chairperson Danilo Ramos, paulit-ulit ang smuggling, paulit-ulit ding mga pangalan ang sangkot at listo ng palabas lang ang mga panghuhuli at pagsalakay dahil walang nasasampahan ng kaso at walang nakukulong dahil malakihang smuggling. Naninindigan ang KMP na kailangan panagutin hindi lang ang mga smuggler kundi pati ang mga opisyal ng gobyerno na kasabwat sa krimen na ito. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6:58 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa atin namang Metro News, sa abot sa mahigit 749 billion pesos na halaga ng illegal na droga ang nasabat ng Bureau of Customs sa shipment sa Manila International Container Port o MICP. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ang naturang shipment ay nakalagay sa 4 na balikbayan box na naglalaman ng mahigit 110 kilograms ng shabu. Inihiyag ni Nepomuceno na ipadadala sa PIDEA ang mga nakumpiskang kargamento para matukoy kung sino ang mga nasa likod ng iligal na droga. Iniimbisigahan ng motoridad kung may kaugnayan nito sa mga suspect na nauna nang naharang sa NAIA makaraang makitaan ng mga iligal na droga. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates.
Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay 56 pesos and 99 centavos, habang 66 pesos and 33 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 76 pesos and 48 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Rial ay 15 pesos and 19 centavos, habang ang Japanese yen ay 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Super Lotto 649 na binola kagabi July 17, 29, 8, 4, 37, 14 at 2, kung saan walang nanalo ng 29,576,927 pesos and 20 centavos na premyo. Ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 33, 31, 19, 37, 21 at 41, kung saan wala namang nanalo ng 48,913,755 pesos and 20 centavos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para makajackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and technology. Science and technology. Sa ating Science and Technology News, distant cyclones nagdadala ng mas maraming ulan at mas malaking panganib sa Pilipinas ayon sa mga scientists. Detalye ihahatid ni Rose May Miranda. Ngayong panahon ng tag-ulan at bagyuhan, nangangamba tayo sa posibleng maging epekto nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngunit alam nyo ba na mas delikado pala ang mga bagyo na malayo o hindi direktang tumatama sa bansa? Sa isang bagong pag-aaral, nagbabala ang mga siyentipiko na kadalasang mas responsable sa matinding pag-ulan sa taunang southwest monsoon o habagat ang mga tropical cyclone na malayo sa kalupaan ng Pilipinas kaysa sa mga direktang nananalasa sa bansa. Ang direktang epekto ng mga bagyo ay bumubuo lamang ng 15.4% ng pag-ulan sa panahon ng habagat, habang higit sa 2 beses naman na naturang bilang ang hindi direktang epekto mula sa mga bagyo na hindi naglandfall. Sa pananaliksik na isinagawa ng mga siyentipiko mula sa Ateneo de Manila University, Manila Observatory, Pag-asa at Japanese partner institutions, sinuri ang 62 taong datos mula 1961 hanggang 2022 kung saan nakatuon ito sa mga pattern ng pag-ulan sa kahabaan ng kanlurang baybayin ng bansa sa mga buwan ng peak southwest monsoon mula Hulyo hanggang Setyembre. Napag-alaman na sa karaniwan, 33.1% ng southwest monsoon rainfall ay sanhi ng mga tropical cyclone na nananatili sa labas ng bansa ngunit pinapalakas ang habagat. Sa findings ng pag-aaral, sumasalungat ito sa malawak na paniniwala na mga tropical cyclone lamang na direktang tumama sa bansa ang nagdudulot ng pinakamatinding panganib sa pagbaha. Dahil dito, umaasa ang mga siyentipiko na pahuhusayin ng mga otoridad ang pagtataya at paghahanda para sa matinding lagay ng panahon sa pamamagitan ng pag-iwalay sa mga kontribusyon ng pag-ulan mula sa monsoon mismo at ang direkta at hindi direktang epekto ng mga bagyo. Binigyan din ng mga mananaliksik ang pangangailangan subaybayan hindi lamang ang paparating ng mga bagyo, kundi maging ang kanilang formation at interaksyon sa monsoon system. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda, ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Thank you, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, pitoy Moreno gown na isinuot ni Princess Margaret nakadisplay ngayon sa Kensington Palace. Detalye po iatid ni Mika Fajardo. Mika? Isa sa mga nakamamanghang likha ng Fashion Czar of Asia at Filipino couturier na si Jose Pitoy Moreno na isinuot ni Princess Margaret ang masisilayan sa Kensington Palace bilang bahagi ng dress codes exhibition na nagtatampok ng parehong nakilala at hindi pa nakikitang royal fashion treasures. Makikita sa dress code sa mga damit na isinuot ni Queen Elizabeth II, Princess Diana, Dame Vivienne Westwood, Princess Margaret at Queen Victoria mula sa Royal Ceremonial Dress Collection, isang koleksyon ng 10,000 bagay na sumasaklaw sa 500 taon at kabilang dito ang makulay na green embroidered gown ni Princess Margaret na idinisenyo naman ni Moreno. Isinuot na ni Princess Margaret sa ilang mga okasyon ng gown
kabilang ang kanyang pagbisita sa Pilipinas noong 1980. Ang evening gown ay nagpapakita ng diplomatic style na pinaghalo ang kagandahan sa isang pagpupugay sa Filipino artistry. Si Pitoy Moreno ay isang trailblazer sa fashion industry ng Pilipinas, nakilala hindi lamang sa kanyang mga disenyo, kundi pati na rin sa kanyang tungkulin sa paghubog at pag-angat ng Filipino fashion sa global stage. Nakilala rin si Moreno sa pagbibihis ng iba pang high-profile foreign figures, kabilang sina Queen Margarita ng Bulgaria, Queen Sirikit ng Thailand, Princess Sofia ng Greece, Princess Suga ng Japan, at dating US First Lady Nancy Reagan. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa ating music trivia, ngayong petsa nagsimula ang pagiging number 1 sa UK singles chart ng awiting Bridge Over Troubled Water. Favorite ko to yung song ng Simon and Garfunkel. Ngayong petsa, July 18, pwede mo pa i-play, Darlene, yung Like a Bridge Over... okay nga pala sa Facebook. Ngayong petsa po, July 18, taong 1970, nagsimula ang pagiging number 1 sa UK singles chart ng awiting Bridge Over Troubled Water ng American folk rock duo na sina Simon and Garfunkel o sina Paul Simon at Art Garfunkel. Tumagal ng 5 linggo sa number 1 spot ang naturang kanta. Isang taong in-record ng mga ito ang awitin mula November 1968 hanggang November 1969 na nirelease naman noong January 26, 1970 sa ilalim ng Columbia Records. Ang Bridge Over Troubled Water ay sinulat ni Paul Simon na mula sa 5th and final studio album ng Simon and Garfunkel na may kaparehong titulo. Samantala, ilan pa sa mga awitin na bahagi ng Bridge Over Troubled Water album ay ang Sicilia at El Condor Pasa, or ibig sabihin na If I Could, at ang The Boxer. Lahat to piniplay natin. Oo, mapapakinggan yan dito po sa DWW. Akala ko nga itong song na Cecilia, yun sa One Direction. Una ko narinig yung song na to sa Akala One Direction. mo original nila. Tapos sila, di ba? May mga kanta The Bumps hindi One Direction. The Bumps. The Bumps ba yun? Hindi mali ako. Pero yun nga, parang ano din siya, yung The Bumps, para rin siyang One Direction na yung pala, hindi pala, inano rin nila yun. Kumbaga, cover song. Magaling to, yung Simon and Garfunkel. Marami tayong mga paboritong awitin nila. Alright, yan ang ating music trivia ngayong maulang araw ng Friday. Balitang Kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, isang banda na sumikat sa isang music streaming app na tuklasang hindi pala totoong mga tao. Pwede pala yun, Alamin natin ang detalye ng ng ating balitang kakaiba kay Doc Justin. Magandang umaga, Doc Justin. Good morning. Good morning. Maulang umaga, Doc Justin. Grabe talaga ang ulan. Kagabi pa ako basang-basang. Natuyo na lang yung alam mo, bigla rin ako naging isda kagabi. Oo, waterproof ka daw. Naging hito din ako. Hito ako, basang-basa sa ulan. Okay. Hindi naman yun yung topic natin tungkol sa ulan, kasi itong ating balitang kakaiba, lumilikha ngayon ng ingay sa social media ang psych rock band na The Velvet Sundown matapos magkaroon ng mahigit na 1 milyong listeners sa mga music streaming service na Spotify sa loob lamang ng 2 linggo. Mabilis na sumikat ng banda kahit na 2 linggo pa lamang ang nakararaan mula nang ipakilala sila sa online matapos silang maglabas ng 2 album. Lumutang ang mga espekulasyon na hindi totoong mga tao nasa likod ng banda nang mapansin ng mga netizen na gawa sa artificial intelligence. Sabi ko na, AI ito. Ang kanilang mga larawan at walang makahanap sa identity ng mga ito. Sinabi naman ng mga nasa likod ng proyekto na ang The Velvet Sundown ay isang synthetic music project na ginamitan ng artificial intelligence para likhain ang kanilang musika, boses at imahe habang may gabay pa rin ng human creative direction. Layo mo nun ang pagbuo nito na i-challenge ang boundaries ng authorship,
identity at ang future ng music sa gitna ng paglaganap ng AI. Alam mo, delikado talaga itong mga Kung mapapakinggan AI mo yung mga kanta nila, Doc Justin, hindi mo maiisip na AI yung kumakanta. Kala mo talaga totoong banda. Kahit boses natin, pwede na natin Oo. kantahin ng isang kanta. no? Correct. At maraming mga deepfakes dahil sa Correct. AI. Maganda naman ang AI, nakakatulong talaga ito, lalo sa research, no? Pero kung dito tayo depende, bakit pa tayo nag-aaral? Totoo yan. Diba? Oo. Tsaka mahirap din na nakadepende na talaga tayo sa AI. Parang hindi na tayo nag-iisip, Doc Justin, no? Ako, Parang konting kibot, i-research mo, i-AI mo. mga estudyante, alam nyo na ha, wag masyadong dependent sa AI. Pupurol. Alam ko, hindi naman lahat ng AI peke eh. Kasi ang kilala ko, komedyante nga eh. Iba yun eh, parang Si AI nila sa alas pala yun. Ikaw naman, Doc Maraming Justin. salamat, ingat tayo. Maulan ngayon. Ako si Doc Justin, just out na ako. Thank you! Maraming salamat, Doc Justin, sa iyong balitang kakaiba. At yan po ang mga maiinit na balita ngayong araw ng Biyernes, July 18, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antivo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.